At ito masama, hindi lang binago, ginawa pang blanco. Yun ang sinasabi ni Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte. Hindi nila sinabi na si Marcos ay pumirma ng blanco. Paano ko masasabi? Eto, papakita mismo natin yung bahagi ng video kung saan, at nilinawan ko po yung audio. Ginamitan po natin ng magic kasi medyo maano ho yung audio ng nung kay Baste doon sa kanyang studio. Ginamitan natin ng malupitang AI para gumanda yung tunog at mas maintindihan ninyo. Nilagyan pa ng AI ng caption. Ha? Pakinggi. You will not pass a law with guns. It is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. Take notice. Ano ang hawak ni Pangulong Duterte? Papel. Hindi po yan yung pinirmahan ng presidente natin na si Marcos. Kasi ang pinipirmahan niya yung kay Marcos parang libro. Hindi ho yung papel. Yung papel galing sa BICAM. So ang linaw-linaw dyan, walang sinasabi si Pangulong Duterte na presidente ang pumirma. Ang sinasabi niya dyan, BICAM. Tuloy natin ha. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagka putol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi ka pwedeng mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? It's if people's money, maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money that could be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained, clear, patent, without doubt. I would like to remind Congress. Ano daw? I would like to remind Marcos. Yun ba sinabi? I would like to remind the President. Ano sinabi? I would like to remind the Congress. Ibig sabihin, when you say Congress, hindi congressman ha? Congress composed of two body. Ang sexy body at fat body. Ang Senate at saka House of Representatives. Yun po. Yan po ang tinatawag ng pansin ni Pangulong Duterte. Mali ho yan. Ano ang mali? Kanino niya sinabing mali? Mga medyang tanga. Mga medyang mga medyang ewan. Kanino niya sinabing mali? Sa presidente ba? O sa Congress? Sa Congress. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. Para ka binigyan ka ng blanco check dyan. Sige, bahala na kung anong ilagay ninyo. Di ko malinaw. Ngayon, nakita nyo ha? Nagpas. Anong hawak ni Pangulong Duterte? Papel. Tama, mali. Ibig sabihin, yan yung pinirmahan sa BICAM. Ano ho ba ang itsura ng GAA na, yung printed na?
na pinipirmahan ng Pangulo. Ayan. Libro. Printed na. Yan na yung batas na pinirmahan. At itong balita na yan, galing sa Sunstar yan. Okay? At yung video at picture na yan, itong video na ini-screenshot yan sa RTBM. Yan po ang pinipirmahan ng presidente. Libro. Yan yung printed. So tanungin ko kayo, yung may mga utak lang, ha? Yung may mga utak. Sino ngayon ang sinungaling? Ako naniniwala, hindi ho si Pangulong Duterte. At sa tingin ko, tama rin naman yung sagot ni Marcos na hindi siya pumirma ng blanco. Kasi nga, nangyari ang himala. Sorry. Nangyari ang himala mula sa BICAM. Wait, chotomate. Mula sa BICAM, papunta sa printing, na nasa loob daw ng house yan. Correct me if I'm wrong, pero yan ang sabi sa akin ng source nating congressman, bago pumunta sa presidente para pirmahan. Pangit na sulat mo, banat pa. Buti na lang may computer na ngayon. Nagagets nyo? Yan daw ang siste. Yan po ang siste ngayon. So, dito nandito ang himala. Malinaw pa sa malinaw. Eto ngayon, mga kababayan, ako nagtatanong lang naman, ha. Tinatanong ko lang naman ho ito, mga kababayan. Bakit tila ngayon, ang makikita mo sa mainstream media ay fake news si Pangulong Duterte? Yun na lumalabas sa mainstream media ngayon. Pero may mas matindi pa akong konklusyon at nakikita dito. Kasi, nakakalimutan na po natin na meron talagang ibang issue yung budget. Ano yun? Yung pagbawas sa 4-piece, pagtanggal ng budget doon sa PhilHealth, yung subsidy ng PhilHealth, at iba pang pagbaba ng budget na unconstitutional yung sa education. Yan talaga ang real issue ng budget. Ngayon, na iba na ang issue. Tila merong nag-i-spin, ika nga, na sandali, geto gawin natin. Ha? Sabihin natin, fake news si Duterte kasi ang pinirma ni Marcos, wala namang blanco. Yan, dyan tayo mag-focus. Fake news. O media, alam nyo na, ha? O, akin kayo, di ba? Meron kayong merienda sa akin. Meron kayong retainers. O, lahat ng mga station manager. O, may retainers kayo sa akin, ha? Monthly. O, pag hindi nyo idiniin yung fake news na yan, yari kayo sa akin. So ngayon, na-divert tuloy yung attention natin. Instead na mag-focus tayo doon sa mga anomalya sa loob ng budget, nagpo-focus tayo ngayon doon sa pagsalsal ng media na fake news si Pangulong Duterte. Di ba? Ganyan po nila ini-spin yung issue. Kasi alam nyo mga kababayan, hindi na natin ito made-deny na meron nangyaring sibakan, na may nangyaring unconstitutional dyan sa budget, na may nangyaring kung ano-anong pagbabawas sa budget, ang program, kung ano-anong nawala na yung usapin doon. Ano na usapin ngayon? Hindi blanco yan. Fake news si Duterte. Oh. Ganyan ho sila kagago. Tapos, alam naman natin, kinakasangkapan ng ilang mainstream media. Nakakalungkot kasi yung mga mainstream media ngayon, talaga namang bayaran na. Kaya alam nyo mga kababayan, maniwala kayo sa hindi. Napakagaling ng kanilang PR
Kasi alam mo, tandaan ninyo, nanggaling tayo sa issue ng impeachment. Tablado sila doon. Ano ibig sabihin ng tablado? Nagalit ang taong bayan. Di ba? Nagalit ang, kita nyo naman yung rally ng INC. Ayaw nila sa impeachment. Huwag na tayong paligoy-ligoy. Sino nang papagulo? Ang Kamara, ang House of Representatives. Sinubukan nila mag-rally din para silang tanga. Mantakin mo, nag-rally sila. Hindi napuno yung mismong espasyo dun sa EDSA para rirally pa sila. Akala nila matatapatan nila Iglesia ni Cristo. Di ba? Mukha silang tanga ngayon. Tapos, para ma-divert na hindi sila umatras. Kasi anong nangyari ngayon, umatras na sila sa impeachment. Umatras or idinidelay nila after the election na. Kasi nakita nila hagupis ng taong bayan. Partikular na ang Iglesia ni Cristo. Nakita nila yon. So, para hindi masyado madiin na tayo ay nagmukhang tanga, sabi ng mga congressman, kasi pautot-utot pa tayo ng kung ano-anong hearing, yung pala wala rin patutunguhan. Kasi yari tayo, alagalit ang taong bayan. Dito na ngayon, sa budget. Isa pang problema na kailangan nilang masolusyonan sa pamamagitan ng propaganda. Paano yun? Ideklara nating fake news si Pangulong Duterte. Tingnan nyo sa mga susunod na araw. Mga susunod na araw, sigurado ako sasabihin nila, kasuhan niya si Duterte. Na nagpapakalat ng fake news. Oo, alam natin hindi mananalo. Alam mo, yung mga nagkakaso-kaso, ako, na-immune na ako dyan. Sanay na ako dyan. Wala na akong pakialam dyan. Kasi alam ko naman, wala silang maikakasong tama. Yung mga libel, yung mga ganyan. Pampagulo lang yan. Ganyan din yung mga kaso na isinasampa kay Pangulong Duterte, yung disbarment case, parang tanga. Hindi naman nagpa-practice ng law si Pangulong Duterte porket sinabi lang niya na ako magka-counsel sa anak ko. Gago ba kayo? Hindi naman po, tatayo pa si Pangulong Duterte doon sa korte, sasabihin niya, i-cross-examine niya pa yung mga witness. Ang tanda-tanda na ni Pangulong Duterte, naging presidente na siya. Pag sinabi niya magka-counsel siya kay BP Sara Duterte, bilang anak, di ba? Papayuhan niya, kakausapin niya, at sa malamang, kukuha siya ng malupit na lawyer. Di ba? Yun ang ibig sabihin. Pero bakit dinisbar? Yung ibig sabihin, bakit pinapadisbar nitong ilang grupo? Propaganda. Publicity stunt. Simple lang. Etong mangyayari na naman na to, tingnan mo. Baka kasuhan ng fake news. Kasi tandaan ninyo, meron tayong batas laban sa fake news. It's a criminal act. May kulong yan. So baka kasuhan na naman nila. Pero alam naman nilang hindi mananalo kasi ang klaro na sinabi ni Pangulong Duterte, House of Representatives ang kausap niya, hindi ang presidente ng Pilipinas. Tanga-tanga lang yung media at saka siguro bayad kasi yung media. Kaya ang tanong, hindi ko alam kung sino yung nagtanong, hindi natin alam. Hindi ko sinasabing GMA kasi GMA, ibang other news, yun din ang ibinalita. Pero hindi naman natin alam kasi kung sino yung nagtanong kay Marcos, that particular question. Kasi yun yung kasi ganyan po ang media. That's the difference between mainstream media and the social media. Ang social media, as is where is, ika nga. Kung ano yung si tinanong, maririnig mo pa, pati ngayon nagtanong, makikita mo di ba? Alam mo naman ang para si Banatbay, di ba? Pag nagtanong, kasama siya doon sa video. Ang mainstream media, hindi sila kasama di ba? Pag nagtanong sila, ito yung camera, nakatapat doon sa tatanungin nila, tapos, basta na lang may narinig kang boses. Ano masasabi mo sa sinabi ni Duterte na pumirma ka daw ng blanco? Siyempre, ito naman na nakikita kong mali rin kay Marcos. Sumagot siya sa maling tanong. Naturalmente, magiging mali ang sagot niya. Ganyan naman ang media. Magtatanong ng mali. Sana man lang, Mr. President, ito sa akin lang naman po ito. Sana man lang, Mr. President, bago kayo sumagot sa kahit anumang tanong,
siguraduhin nyo muna yung sinasagot ninyo. Kasi yan, na ano kayo ngayon sa bitag ng mga media na binamali ang mga para talaga magkaroon ng issue. Ngayon issue, syempre alam mo naman ng media, content din yan eh. Mahilig din sa content ang media eh. Pag walang content yan, di mabubuhay yan, walang commercial yan. Hindi totoo. Ito kung ang social media kailangan ng content para kumita. Hindi, totoo naman eh. Aminin natin. Social media, kailangan mo ng content para ka kumita, di ba? Yung views. Oo. Pero, mas lalo na ang mainstream media. Ang mainstream media malulugi pag hindi magkaroon ng content. Ang social media, hindi kami malulugi. Wala lang kita pag walang content. Kaya nga katulad ni Libayan, mayat maya ako ang content. Porket alam niyang pag iba content niya, mababa. Hindi totoo naman di ba? Oh. Pero gayon pa man, ang social media, pag walang content, wala lang, zero lang. Ang mainstream media, pag pangit ang content, walang nanood, hindi lang zero ang kita, lugi pa. Bakit? Nagpapasahod sila ng cameraman, reporter, mga tao sa istasyon, yung mga nandun sa newsroom, nagpapasahod sila. Ibig sabihin, meron silang, alam mo yun, overhead na kailangan kumita tayo sa commercial ng ganitong amount kasi ito yung sahuran natin. Sinasahuran natin, may studio tayo, meron tayong gastos, may kuryente tayo. Social media, wala naman eh. Basta camera, tsaka ayos na eh. Yan, nakita nyo? So, sino ang mas may kailangan ng content? Sino mas kailangan ng issue? Mainstream media. Kaya yung mga mainstream media na yan, gago yan. Magtatanong yan ng mali-mali, gusto nila ng rambulan eh. Gusto nila ng issue. Ay alam nila pag, eto pansinin ninyo, alam nila na pag ang issue ay si Duterte, matinding content yan. Panunuorin ng tao yan. Alam nila kasing malakas si Duterte. Pag ang news walang, ibalita mo yung mga walang kwenta dyan. Halimbawa, sila Sam Versosa, ibalita mo. Wala namang may interest dyan. Kunwari, wala lang may interest dyan. O si Trillanes, walang interest. Ibalita mo si Trillanes dyan. Wala manunood dyan. Tama, mali. Pero ibalita mo si Duterte tsaka si VP Sara. Sigurado manunood ang tao. Kasi nga, grabe sila sa tao. Kaya nga, gustong-gusto nila yung rambulan. Rambulan ng mga Marcos at ng Duterte. Dahil one, they have content, may kita sila. Second, ang magbe-benefit sa away ng Marcos at Duterte, ang sa tingin nila magbe-benefit ay ang Pinklawan. Alam naman po natin, ang media talagang Pinklawan niya, mga liberal yan, mga yan. Alam nila, pag nagsabong itong dalawang to, eventually, ang makikinabang dyan, yung third party, yung Pinklawan. Gets nyo? Kaya mahilig sila sa issue. Yan ang Or, baka naman talagang bayaran kayo. Sa tingin ko, oo. Gago! Kayo mga kababayan, ano sa tingin ninyo nangyayari ngayon? Bakit ganire? Bakit ganito? Merong tilang kumukumpas sa ganitong klaseng issue. I-comment nyo dyan sa baba, babasahin ko yan. Para mas maliwanagan ng taong bayan pagdating ko dito sa budget, i-share nyo na at mag-subscribe na rin po kayo dito sa ating channel. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Sa uulitin, manood po kayo. Please subscribe and like, share, and everything that you can do.